Marami ngayon ang nalungkot at nadurog ang puso sa post ng ina ni Rene kung saan sinisi nito ang sarili. Sa sunod-sunod na nakakadurog pusong pahayag ng ina ni Rene Baterbonia, ay namin niyang dumating na siya sa puntong sinisi niya ang kanyang sarili. Bakas po ang matinding pagsisisi at paghihinayang na lalong nagpapadurog sa kanyang puso bilang magulang. Sabi niya, sana noon pa sinunod ko na ang anak ko na maglasal. Kung ipinaliwanag lang sana ng Ateneo na kapag nandun ang anak ko ay may training na ganun para naman mapag-isipan namin. Dumating pa sa punto na nagsisinungaling ako sa anak ko para hindi lang siya magdilasal. Dahil sa Ateneo lang daw talaga ang may first 5. Para na rin akong pinatay ko ang sarili ko sa mga desisyon na hindi ko pinakinggan ang anak ko. Umaasa rin ang ina na tulungan siya ng mga taong naging tulay para mapunta si Rene sa universidad. Dagdag pa niya, sana naman yung mga tao na nagtulong para mapunta ang anak ko sa Ateneo. Tulungan kaya nila ako na malaman ko ang katotohanan? Makukumbinsi kaya nila ang EDMU na magsalita kung ano ang totoong nangyari sa anak ko? Kasi feeling ko parang sinasabi nila na tanggapin mo na lang kung ano ang alok. Kasi yung anak mo ayaw niya talaga ng away. Pero hindi naman away ang gusto ko. Simple lang, ang gusto ko lang ay malaman ang totoo kung ano ba talaga ang nangyari sa anak ko. Sa huli, isang direktang pakiusap sa konsensya ng mga nakasama ni Rene ang binitawan ng kayang nagluluksa na ina. Isang paalala na ang mga taong nagtatago ng katotohanan ang hinding-hindi patutulugin. Sabi niya, magpakatotoo lang kayong lahat para mahimbing ang tulog ninyo. Kasi hanggat hindi kayo magsasabi kung ano talaga ang nangyari, hindi kayo makakatulog ng mahimbing. Dagdag pa niya, sana hindi makapaglaro iyong mga player na kasama doon sa training sa pagkamatay ng anak kong si Rene Baterbonia. Hanggat hindi ko malalaman kung ano talaga ang nangyari. Please, sana maintindihan niyo ako. Kung nagpaliwanag sana nila bago kinuha yung anak ko, para naman sana makapagdesisyon ako. Para naman yung gusto ng anak ko masunod ko naman sana. Para na rin ako ang nagtulak sa kapahamakan ng anak ko. Nagsisi ako tuloy. Hanggat hindi ko malalaman ang totoo, sinisisi ko ang aking sarili. Napakasakit mabasa ang saloobin ng isang ina na sinisisi ang sarili sa pagkawala ng kanyang mahal na anak. Hindi po matatahimik ang pamilya Baterbonia hanggat mananatiling nakatago ang katotohanan. Halos isang buwan na ang nakalilipas matapos ang trahedya sa Aurora na ikinasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Pero parang palabo ng palabo ang kaso dahil sa napakabagal na takbo ng pag-usad nito at kawalan ng malinaw na sagot para sa pamilya. Kaya isang netizen ngayon ang gumawa ng ingay online. Hayagan itong nanawagan sa mga overseas Filipino worker na magpadala ng sulat diretso sa Roma, particular na sa pamunuan ng simbahang Katoliko at mga isweta na siyang nagpapatakbo ng universidad. Ang layunin, kalampagin ang mas mataas na pamunuan upang matiyak na walang cover-up, walang impluwensya ng malaking pangalan at panagutin ang bawat institusyong may kapabayaan. Hindi papayag ang publiko na babaon na lamang sa limot ang katotohanan. Nananawagan po ako kung sino po rito ang OFW na Pilipino na nasa Italy ngayon, specifically nasa Roma, kung saan nandoon rin ang headquarters ng Society of Jesus, headed by Father Arturo Sosa. Siya po ang Superior General ng Jesuits, no? Siya yung leader ngayon ng Jesuits priests. Na kung pwede po ay magpadala po kayo ng sulat doon sa kanya, dyan sa Roma, kay Father Arturo Sosa, na imbestigahan ang tatlong pari na ito. Una, si Father Roberto Yap, President ng Ateneo de Manila University. Pangalawa, si Father Karel San Juan, President ng Ateneo de Davao University. At ang pangatlo ay si Father Xavier Olin, na Superior General ng Jesuit Province dito sa Pilipinas, ng Society of Jesus. Kung itong tatlong pari ba na ito ay nag-connive to conceal the truth, kaya ang bagal ng investigasyon ng kamatayan ni Rene at ni Divine. So, sana po
ay merong makarinig na OFW from Rome, Italy, na Pilipino, at makontak agad-agad si Father Arturo Sosa, ang Superior General ng Society of Jesus or Jesuits dyan sa Roma. Nang sa ganon ay magkaroon ng investigasyon mismo sa kanilang hanay ng mga Jesuit priests kung posible ba na kinukonsil ng mga paring ito ang mga Pilipino na nandito sa Pilipinas ngayon. Kasi ang bagal-bagal ng hustisya nila, ang bagal-bagal ng hustisya ng pagkamatay ni Rene at ni Divine. Kaya ikaw, Roberto Yap, ikaw, Karel San Juan, at ikaw, Xavier Olin, na wala man lang kahit isang statement na pinalabas ang Jesuit Philippines tungkol sa kamatayan ng dalawang atleta, sana mag-discern kayo katulad ng ginawa ni Ignatius of Loyola, na founder ng Jesuits or Society of Jesus. Discernment yung kanyang ginamit. Nang sa ganon, mapag-isip-isipan nyo sa inyong mga utak na kailangan ng hustisya ng pamilya at ng buong sambayanan. Nag-aantay kami. Sana makarating ito kung sino man. Pakishare nitong video na to kung sino mang OFW nasa Roma. Please kontakin nyo si Father Arturo Sosa, ang Superior General ng Society of Jesus na naka-base dyan sa Rome, Italy. Maraming salamat po. Silipin naman natin ang kasalukuyang sitwasyon sa puntod ni Rene. Kahit na ilibing na si Rene, hindi pa rin po tumitigil ang dagsa ng mga tao rito sa kanyang puntod. Tingnan niyo mga kababayan, nagmukha na talagang harden ang kanyang huling hantungan sa dami ng mga dumadalaw sa kanya araw-araw. Napakarami po ng nagmamahal sa batang ito. At kasabay sa pagdalaw na ito, marami rin ang naghahanap ng hustisya at gustong malaman kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa likod ng biglaang pagkamatay ng batang ito.